Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, nandito tayo sa taas. Kaakyat lang po natin. Tapos na po kami mananghalian at tapos na po kaming kumain. Tapos ayan si Papa Bits, nagpapaka-busy talaga. Tinatapos po niya yung sound box po na ginagawa niya mula pa kahapon. Tapos ayan, natawa po ako sa kanya kasi meron po siyang ibang na ideya na naman guys. Tingnan ninyo po, tingnan ninyo. Yung kinuha po niya na plywood, ito, dito sa butas, dyan, ginawa po niyang upuan. Ayan. So, dalawang piraso po, tag-isa daw po kami. Ayan. Inuupuan na po niya yung isa. Tamang-tama lang po yan dahil yung upuan ko pang laba is bibigay na po. Bulok na kasi matagal na po yun. So, ayan. Yan po yung pinagkakaabalahan niya na naman ngayon. Hindi pa niya natatapos yung soundbox. Meron na naman po siyang naisipan. Walang sayang po sa plywood. Talagang gamit na gamit. So, yan. Pati yung ginawa niyang upuan din na tubular is nagamit. Isinilong po yung yung case ng Red Horse. Yung pinapatungan po niya na para maglagari ng plywood. Yan po yung Papa Bits natin. Tsaka, napakainit po guys. Sobrang init. Sobrang init. Hinahanap si Sia. Akala namin is umalis. Naglakwat siya is nandito pala sa kwarto. Ayan. Tingnan nyo. Napakainit sobra. At katatapos lang po natin din maglaba. Naglaba po ako ng mga hinubad nila kahapon. So, wala tayong labahan ngayon. Maingay si Papa Bits, kaya ngayon lang po ako nakapag-umpisa na mag-vlog dahil nagpapa-music talaga po siya. Nagpapa-music. Yan, tingnan nyo yung kwarto dito. Marami pong mga gamit-gamit ni Papa Bits, mga inimbento po niya. Ayan. Yan po yung ilaw niya. Ginawan po niya ng stand. Ayan. Paggabi, sinasaksak lang po yan. Yung parang, ano po ito, ano ba tawag nito? Square light. Kasi kung circle is ring light. Sa ano po yan ni Jing. Para sa pag-vlog. Di naman ginagamit. Dinala po niya. So, ayan, inimbintuhan niya po. Yan po yung pinakailaw niya dito sa kwarto. Ginawan po niya ng stand. Si Papa Bits, pinatay ko muna yung sounds niya. Kasi nag-sounds siya kanina, mag-umpisa is mga alas 7. Tapos, hindi pa po tayo bumabangon sa oras na yun. Tapos bumangon po ako is mga alas 8:30 na. Tapos, ayun, parang naramdaman kong tahimik yung mga tao. Yun pala is mali si Sansa kasi practice na naman sila sa basketball. Tapos si Chrislyn parang nagpati din sa school dahil meron daw silang practice din. Hindi po siya sumasali sa DLC. Mag-table tennis daw po siya. Iwan ko sa kanya. So, sabi ng mama niya, kung hindi ka nasasali sa DLC, huwag ka nang sumali ng kahit ano-ano. Mag-focus ka na lang po sa pag-aaral. Hangin. Akyat ako dito kasi nandito yung hangin. Frisco. Si Papa Bits. Ha?
Tingnan mo kung ano yung ginagawa ni Papa Bits. Upuan yan, upuan. Napaidlip po tayo dito guys. Iniwanan pala nila ako. Tumigil po si Papa Bits sa project niya na soundbox dahil ikukumpuni po niya pa yan sa equalizer bago po itap itong soundbox na ginawa niya. Yan po yung mga wire. So, mag-ano pa siya ng amplifier kasi yung amplifier namin doon sa Tacloban is nasira na. Tapos yung dalawang upuan na ginawa na mamaliit, ayun, ibinabana pala ni Sia. Naglalaro na sila ng ate niya. Yan, buti nilinisan po ni Papa Bish yung pinagawaan niya po dito. Naka-idlip ako doon guys kasi mahangin kanina. Mag-aalas 2 na po yung oras. At papaba po tayo. Lipat tayo doon sa natin. Sa stock room. Bababa po tayo. Doon tayo sa stock room natin. Magpapatuloy magpahinga. Wala tayong masyadong ganap ngayon kasi yun nga, tinapos natin kahapon, tapos ngayon meron lang natin ginabahan na kunti. Yan. Dala-dala na ni Sia. Nakain mo ito. Kadalag dida. Dito na tubigan. Butilya, tubig eh. Ato dito. Ang gunting, yun na lot ginkuan. Yan na si Papa Bits. Sa kapisto na po sa table office po niya. Meron akong bisita guys. Si Lucy Love. Hello everyone. Nagulat po ako sa kanya. Kababagong ko lang. Yes, walang kaalam-alam. It's a surprise. Akala ko parcel. Parcel walang dala. Ako ang tag-deliver pero akong dalang parcel. Last po niya na magpunta kasi dito nung nag-empanada pa ako. Yes. Kumuha siya ng empanada. Ngayon, aywan ko anong nangyari. Ba't napadpad po siya dito? Ay, langga. Nandito yung ano mo. Agoy hapon na. Yes. At saka ano pa ako, nasaag-saag. Alam niyo kung saag-saag, Nawala po sa daan. So, akala ko kasi pala ganun. Basta siya, mas unahan niya ng barbecue. Oo, tapos gumanan. Nagtanong ka. Oo, siguro mga 3 times. Yung 3 times, ay, pangatlo ko na, okay na. Okay. Pwede man dito, daan yun. Sige. Napaka na, na ka kung asa ang amwa. Sabi ko talaga, saan bahay ito ni Mama Dax? Dito lang ito. Yung bahay ni Mama Dax is nandun. Parang may-ari ng ano kali, na maywang pa. Nakakalagi, Jude. Oh my God, nadumduman lagi yun. Thanks God. Meron lang po siyang pakay sa akin. Nag-chat po siya Yes. ng chat. Hindi ko naman na-receive kasi yung chinachatan niya, yung nahack ko na account. Dalawa pa talagang account na kay Mama Dax, tinachatan. Kaya tulog lang po ako ng tulog kasi wala naman akong Wala na pala ano. signal. Bakit sent lang ito? Wala na. Nako, yun pala. Ay, shout out sis Ngedge. Naabot na dyan ko sa inyong balay. Kung yun kaging, it's new na yun. Sabi. Kasi Jing, wala naman nagsabi na ganun. Wala naman siyang chat. Nagchatin ako kay Ate May Timang. Baka wala kayo dito. Sabi ko, May Ate timang May. kay... Bakit?
Duty siguro si Timang Oro. Kasi parang natutulog siya kanina. Pero riniplayan ka. Oo. Pero, Timang, ano pa ba si Mama Dak sa, sa sugod? Sabi niya, oo, dahil nandun lang yun. Puntahan mo na. Sige, go. Cellphone. Kag, cellphone. Basta may pakay ako kay Mama Dax, kaya nga very Oo. thankful, nakaabot pa rin na hindi na masyadong gabi. Kung gabi na talaga, uwi pa ako sa bukid. Uuwi ka pa. Yes. Lang layo. Okay lang naman. Ano naman yung kalsada dun sa Duyan? Ako gusto kong magpunta doon banda na titingnan ko yung napapanood ko yung ni Langga. Sabi ko ang sarap magpunta doon pero natatakot naman siyang mag-drive ng papuntang bukid. Okay lang naman kung dito kayo dadaan sa Duyan, tabi. Sa Duyan, tabi. Yes. Oo. Maganda naman yung kalsada, hindi naman siya masyado talagang sira Also kagaya sa nung sa tabi, kabila. sa tabi ka nag Yes. kasi sa si Alrich yung pamangkin. Alrich ba? Ewan ko, basta nakikita mo minsan sa vlogs. Basta yung pamangkin ko na nag-asawa siya ng taga-Tabili. Yung nakapunta na ako doon ng Tabili. O diba, hindi siya. Utas ang kalsada na pa dito. Kasi yung bahay nila, gym sa Tabili. Doon mayroong iskina dyan, papasok pa sila sa... Yung sa talaga sa sentro talaga yung or sa tabi Di ba may design doon na barangay Tabili? Oo. Tapos, dire-diretso na kalsada. Basta, si Ronald, kwan, dyan, parang, ang lugar kasi, basta na, pag nagpunta kami ng Tabili, sinasabi ni Alrich na, yung katapat daw, Agsuaw na yan. Oo. Kasi, malapit na talaga. Ano na kasi Mama Dax, Duyan, Tabili, Agso. Nakapasyal talaga si Lucy Love. Pagtingin ko siya, "Uy, Lucy Love!" Yun lang yung Mama nabigkas ko. "Uy, Lucy Love," gulat talaga ako. Unexpected visitor. Unexpected visitor talaga. Meron siyang pakay lang sa akin na importante din na sana po ano din po niya. Yes. Sana makalis ako Ang sakit sa bansa. Sige lang. Laban lang. Muna ako. Sasalhin kita. Yan, magtutor si Lucy Love. Sis Ngej, so pupunta ako dito. Alam, ginukas pa niya chinilas talaga. Okay lang. Pwede ka? Tulog dito mga Dax. Yung natutulog ang mga bata na Mga na. bata. Okay. Pero nasa kwarto sila dito. Di pa tapos sa kwarto. Yan, dito si Jing nag-ano. Dito sa Jimang. Oo. Ang ganda dito. Walang kayos-ayos kasi ano si Papa Bits naggawa ng Ay, soundbox. kulang na lang ang magkakaraoke. Opo. Ang kinsa? Nakakuha. Pero paano siya kahoy lang po ang gidapatan. Kahoy yung Sus, ako pa na. Ito kuan, kwarto. Diba? Dapat kwarto to ni Jing. Si Pabitsan natutulog. Isa ngayon. Sa ngayon. Tapos dito, kwarto ng dalawang bata. Babae. Di pa naman sila nakakaano. Nakatulog na sila lang. Natatakot. Yung papa. Dito Mama dapat kay mamawalin. Sila mag-asawa. Kasi walang natutulog, iwan, naglaki-laki ng bahay, tas kulang natutulog. Ako naman, doon naman ako nawiwili sa stock room na tinutulugan ko. Doon lang talaga ako kasi Doon sa bandang doon. yung kwarto doon ni Jing dati, yung natutulog si Ronald. Si Ronald, stay naman sa trabaho. Si Sansan, pero may kwarto si Sansan dito. Yung dating kwarto dito nila Mamalig, wala na natutulog. Isa na lang. So kayo na lahat dito na. Inano lang to pag may pasong December dahil marami, tatakloban. Sardinas pa. Ay, hindi. Ang luwag-luwag. Nandun pa lang sa baba, hindi pa naman ito inaayos. Hindi pa naman to natulugan ng mga taga-Tacloban. May nagbakasyon na si Mama Biggs. Dito sila sa taas nung inaayos pa to. Pero sa ngayon ay ang laking linisan.
Wala pong walisin sa baba, pero nandito sa Ayun sa taas. Ganun Ayun. pala. Dito pwede mag-party-party dito. Oo. Sila Maria, sila Stephen, ay, dito na. Oo, Nag-aano. puntahan din sila dito. Oo. Sila Ma'am Edna, si May Timang. Ganun na sila dito. So, ayun guys, nakauwi na po si Lucy Love. Ayan, madilim na po. Sabi ko, madilim na Lucy Love. Pabukid pa po siya na uuwi. Nagulat po ako nang mayroong motor na nakaparada dito. Tapos pagtingin ko sa kanya, yun, napasigaw po ako na sabi ko, ay, Lucy Love. Ganun. Sabi ko, ano, ba't napadpad ka po dito? Sabi niya, nag-chat si Jing. Nag-chat-chat pala sila ni Jing, ni May Timang, na pupunta daw siya dito. Meron lang po siyang pakay. Si Lucy Love. Meron lang po siyang inalam na gusto rin po niya na magkaroon. About sa deep well po. Sa deep well dahil yung source pala ng tubig nila is sa sapa. So, nagtanong po siya sa akin. Tapos yun, sabi ko, kasi sinabihan ko po siya kung magkano po yung nagastos ko. Pero sabi niya na parang lalampas pa daw yung sa kanya doon dahil bukid na po yun, tapos mataas. Dito naman sa aming banda is patag. So, sana po magkaroon din po siya ng source ng tubig na sa kanila na good, sa kanila na jod. Murag na tayo sa pagtatagalog na nahaluan ng waray, nahaluan ng Bisaya. So ayun, excited lang po ako na nakita ko si Lucy Love. Napaisip ko, anong sadya ni Lucy Love dito na napunta po sa akin. Ngayon, sabi nga niya na kung nag-chat si Jing, na tiningnan ko naman kung mayroong chat si Jing, wala naman. Tapos siya daw, nag-chat siya sa akin, mga 2 beses daw sa 2 account ko, sa mga nahack. Hindi ko naman na-receive. Sabi ko, hindi yan na po yung ginagamit ko, ito na. So, pinakita ko sa kanya. So, ayun, inad na po niya ako, tas usap-usap po kami kung ano po yung nararapat, or magchat-chat na lang po siya kung okay na, pwede na po siyang magpaumpisa. Tapos, kakausapin ko dito si Sir Regan kung ewan ko kung papayag po siya doon dahil medyo malayo na or si Lucy Love ng maghanap ng ibang maggagawa, pero siguro may mahanap siya kung halimbawa si Sir Regan hindi pumayag doon kasi medyo malayo, hindi pwede pong uwian, o pwede naman uwian pero malayo. Ewan ko lang sa sa sitwasyon, hindi ko lang alam. So plano pa lang ni Lucy Love. So parang lang po si Lucy Love sa akin, nagtanong-tanong kung ano po ang naging proseso ko na nagkaroon po ako ng deep well. So tiningnan niya po yung deep well, kung paano po yung hitsura. Yun, sabi niya, sana ko nung magkaroon din na po siya ng deep well. Sabi ko naman sa kanya na matagal na po akong gustong magpunta doon dahil minsan nakakapanood din po naman ako ng upload ni Langga, hindi naman para parati, pero nakakapanood din po ako. Niisip ko din na sabi ko, kailan kaya ako makakapunta doon kila Langga? Sabi ko kasi parang gusto kong magpunta dito, makapasyal, pero iniisip ko yung daanan kasi natry ko na pong makapunta noong unang pang panahon na buhay pa si Ate Cha, na first time ko pong makapunta dito ng Cebu, na kami ni Mama Edna nung kasal ni May Timang, na dinala po kami ni May Timang doon sa ni Ate Cha, bahay sa Tuktok, na pag-uwi po namin umuulan, na hinahabol po kami ng ulan sa kalsada, tapos yung baha sa tulay na tinatawid namin na ang lakas po, parang nagkaroon po ako ng trauma. Tapos yung kalsada na
pataas, tapos pag bumababa, pabalusok. Parang nagkaroon po ako ng trauma nun. Kaya sabi ko, kung si Papa Bits ang magdra-drive ng motor, parang hindi kakayanin. Kung sasakay lang, pwede. Pero kung si Papa Bits mag-drive, kasi hindi pa po na try ni Papa Bits na magpunta doon ng bukid na push, na siya po yung magdra-drive. Kasi parang kung hindi sanay, nakakatakot. Nagkaroon pa ako ng trauma. Nasabi ko noon kay Mama Edna na pag magbalik po ako dito sa bukid ni Ate Tia, mag-helicopter ako. Pero sabi ni Lucilla, maganda na daw yung yung kalsada. Na titingnan ko naman na hindi naman po lahat simentado, pero maganda na po yung kalsada papunta doon. Hindi katulad noon na parang lang po, mayroong pang portion na hindi pa simentado, rough road pa. Parang yun po yung naiisip ko. Kasi nagkaroon talaga ako ng trauma na sabi ko, 2 sapa yung dinaanan namin na iniisip ko, wala, hindi yata kami na makakauwi ng bayan, na hindi na kami makakauwi kasi ang lakas po ng agos ng sapa doon sa tulay. Sa sa una pa lang na dinaanan ng tubig na kalsada, minaanod na po na aso. So yun po yung kahit parang nakatawa ako, tumitingin sa sapa o sa tubig na malakas yung agas. Pero yung iniisip ko, sabi ko, mawawala ba kaagad tong ba na to kasi ang lakas ng ulan. Tapos yung experience ko pa din na hinahabol po kami ng tubig. Nanggaling po kami sa sa bukid kasi si Paitimang sabi niya, taligsik pa lang, sabi niya, tara, uwi na po tayo dahil baka tayo daw kuno maabutan ng ng pagtaas ng tubig sa tulay. Ganun pa din, abutan po kami ng ulan sa daan na yun, nakikita ko talaga na hinahabol po kami ng tubig. Yung tubig sa kalsada po dumadaan papunta sa baba. Tapos na pa yun, si Mighty Mang natumba kasi siya po yung nagdra-drive ng motor niya, naangkas niya po si Mama Edna na samantala kami naman nakasakay po kami sa isang habal-habal na 3 po kami, si Kayla, si Jinros at ako. Ako first time ko pa din po yung makasakay ng ganoon na sasabihin ng driver, kapit kayo ng mabuti. Tinitingnan ko yung daanan, pataas. Sabi ko naman sa isip ko, kakayanin ba ng driver na to? Tinatanong ko po siya, trabaho mo ba to talaga mag-drive niya? Oo ma'am, sabi niya. Ma'am pa yung tawag sa akin. Pero ang lakas ng kabog ng ng dibdib ko. Kumakapit talaga ako sa kanya, sa tiyan. Hindi ko na inisip na lalaki po siya, tapos ako babae na parang nakayakap na po ako sa kanya. Nakakapit na ako sa sa tiyan niya. Sabi ko, tapos pumipikit po ako guys. Parang pagpipikit ko, sabi ko, nakikiramdam na lang po ako kung mahuhulog na kami, ganun. Pero po, pasalamat din naman po kami na yung driver is aktibo. Talaga siya mag-drive, matibay, garantisado kumbaga. So walang nangyari po na disgrasya. Tapos minto pa kami sa gitnaan na pabalusok po kami na yung chinilas ko malapit pang maano dahil hinintay namin sila Mighty Mang na makabangon dahil natumba. Tapos mabuti na lang nakita ni Kayla, sabi ni Kayla na natumba sila ate. Pagtingin namin yun, inaano na ni Mighty Mang yung motor, hinahawakan niya kasi parang magkakaliring na ganun. Parang yung experience ko doon sa first time ko makapunta ng bukid doon kila Ate Tia, na masaya na nagkaroon ng trauma. Mula noon hindi pa ako nakabalik doon. Naiisip ko na lang na kailan kaya ako makakapunta doon, lalo na doon kila Langka kasi nakikita ko po yung lugar nila na parang maganda din. Tapos sabi ko, kailan kaya ako makakapunta doon, makakapasyal. Siguro ngayon kung na si Lucilla magpagawa ng deep well, halimbawa po si Regan po yung magawa, baka may time na po or chance na po ako makapasyal doon kila Lucilla. Shout out po kay Lucilla, nagulat talaga ako kay
Lucilab. Yan ang surprise. Unexpected po na visitor. Unexpected talaga. Imbis bumangon po ako kasi magsasaing dahil si Christian umalis bibili ng ulam. So yun, timing na dumating si Lucilab. Hindi na po ako nakapagsaing. So ang ending po si Christian na po yung nagluto ng ulam. Ewan ko kung ano po yung nabili niya pong ulam, tapos siya na po yung nagsaing. Kasi ayan yung mga bata nandito na sabi ni Lucilab, sinong nagtutulog dito? Sabi ko, tinatambayan lang po yan nila dahil pag-araw is mahangin. Yan. Sino daw yung natutulog dito? Tapos nagandahan po siya dito. Sabi niya, ang lamig daw. Presko. Nakapag-usap-usap din po kami ni Lucilab. As in, matagal na talaga na panahon na magpunta dito, magkita kami ni Lucilab dahil yung last po namin na magkita ni Lucilab nung time po na nag-iimpanada po ako na ewan ko kung sino po yung may order ng empanada sa akin na para kila Lucilab. Parang naalala ko, parang si Mami Mia yata yun. Iwan ko lang, basta nag-order po siya. Si Lucilab po yung yung kumuha. Yun lang po yung last namin na magkita ni Lucilab. Hanggang mag-aral po siya. Tapos ayun, hindi na po siya nag-vlog na yun sila sila langga incheck na po yung nag-vlog na ngayon lang po kami uli nagkita ni Lucilab. Kaya pagtingin ko sa kanya, timing lang talaga na bumangon ako. Tapos papasok na ako sa kusina dahil magsasaing na po ako. Meron po akong narinig na motor. Pagtingin ko, si Lucilab. So ayun, napasiga ko, Lucilab. Siya naman, papunta daw siya dito. Marami siyang napagtanungan. Talagang umiikot pa siya na magtanong kung saan daw yung banda sa amin. Yung tinatanong niya kung saan ang bahay ni Mama Dax. Kasi hindi nakalimutan niya po yung kung saan banda. Tapos sabi niya, nagtatanong siya, iniikot niya talaga kung saan banda yung sa amin. Tapos parang inaano niya, parang dinudungaw-dungang kung asan na ba, kung talagang sa amin na. Yun, sabi niya nagkasaag-saag, parang hindi po niya natuntun kung saan talaga yung banda sa amin. Yung last na pinagtanungan niya, yun na po yung natuntun. Tapos nakita po daw niya yung picture ni Jing, yung tarpaulin ni Jing na nasa labas. Kasi gusto pa daw niyang mapunta pa doon banda. Parang pupunta pa siya. Pero dead-in na po doon. Pero hindi naman po yung ibig sabihin na dead-in. May bahay pa naman. Tas nakita lang niya talaga yung picture ni Jing na nasa labas. Na yun, sabi niya, ito na nga. Tapos yun, sumigaw pa ko sa kanya, Lucilab! Nakaluto na siguro si Christian. So, kakain na po kami. Baba po tayo. Nakahanda na po siya ng kapagkainan. Len. Siya po yung nakapagluto. Chrislyn, sige na. Yung
papabits namin. Yan. Tingnan po natin kung ano po yung niluto niya. Saan? Hi guys! Hi guys! Pagod na ako. Pa natatapos. Pagod na daw siya, hindi pa tapos. So, ayan yung niluto ni Gano'n. Christian adubong atay. Gano'n ka. Sinunax! Waray kwarta. Halan nga na ba? Tanga nag-3-3 na ba? Para permila waray kwarta. Jocelyn! Kung ako sa'yo, titigil ka na lang yan. Nandito pala si Nunax. Hindi din nagpaalam na uuwi. Saan? Puro walang damit, guys. Pasensya na po kayo. Nauna. Ma-shoot na. Nauna lagi Jason. Nauna. Insuldohan ka mo. Insuldohan. Kasi nga mama, uman na. Yan na kapag kanina ka nagpa-building iguan. Waray malutar. Waray malutar. Arkitek malutar. Ano? Isang dugan. Ah, in. Oh. Hindi mo yun at kuhan. System. Paliwaton. Ano po yung sa akin dukot? Tutubigan ko po yung dukot. Pray, pray. Hindi, tingnan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus, O Lord. Sila. This is the gift which we are about to receive from the Lord Kingdom Christ our Lord. Amen. In Father, the Son, and the Spirit. Nakan tutakan to. Gabi naman. Ano? Tatagtag ko na yan. Pare, pera mo yan? Maulit to yan. Ha? Maulit to yan. Kuya, ano di sa ba? Ay, manira. Nagapit. Kuhan. Ayala. Mga barako yung kasama ko, guys. Walang mga damit. Ay, manira pwede kumuha kay verification tour manira. Hello na pa? Ha? Heraldo na pa? Sige. Yung kulit. Si Mayang pala, yung mama ni Duday is nandito sa Cebu pero uuwi na po siya ngayon Sabado kasi education tour nila. Hindi po siya pwedeng mamasyal. Takot siya rotin. Yan si Ronald. Parang gano'n to. Karating lang. Ha? Kumain dito ta. Babae yapon. Ino? Ino? Ano? Ate. Ano yung ginuraman? Mm. Ganda Geneva store. Dukot. Kanilo sila. Pala na nga. Nilo sila ba? Ang vlogger nga. Ano na, ito punching. Isa po siyang Bukid Squad. Alam kong marami pong nakakakilala kay Lucy Lab. Ang dami niya rin. Ang i-approve na rin sila. Ano sa ato pa nakangir? Ang brown. Adi pa di akuan. Maghuhugas na po tayo, guys. Tapos na po kaming kumain. Natuwa lang po ako nagkita po kami ni Lucy na sa tinagal-tagal na panahon. Nagkita ulit kami.
liliwat ito kay Ito din. papatungan nito. Mahuyot. Kailangan punon liwat. Adi na. Oh my gosh. At tapos na po tayong maghugas guys. Tapos na naman po yung buong araw natin na routine. So ayan po, thank you for watching po. Shout out po kay Lucy Love na nakapasyal po siya dito. Isa sa Booking Squad. So bye bye po. God bless us all. Shout out po kay Langga. Inchik Langga.